Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Repaso ni Ka Anton. Ito ang siyang magbibigay daan sa mga pangunahing balita at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. Repaso ni Ka Anton, maghahayag ng mga konkreto at mapagbuong opinyon para sa kaalaman ng taong bayan. Repaso ni Ka Anton, ito ang re-repaso sa mga pangunahing usapin at issue ng magkabilang panig, balanse at pantay, walang labis at walang kulang. At ngayon, narito na siya, ang inyong lingkod sa pamamahayag, si Ka Anton Ari Israel. Kapulang Pilipinas, magandang hapon. Ngayon ay alas 4 ng hapon, Marso 6, 2021, araw ng Sabado. And welcome sa ating programang Repaso ng inyong lingkod. Dito lamang po sa Broad Streamcast Communicators, pumapasahim papawid tuwing Sabado, ganap na alas 4 hanggang alas 5. At yan po ang ating paglatuntunan ay susundan agad ni kagalang-galang Tita Cora Corazon Alma de Leon para sa kanyang programang Bago ang Lahat. Mamamayan muna with Tita Cora. Siyempre, bago ang lahat, bago yan. Repaso muna ni Ka Anton. At tumatanggap rin po tayo ng mga tawag ng inyong opinion. Naka-flash na po ang aking telephone number dyan sa inyong mga screen. And of course, pwede nyo pong gamitin ito pong chat feature ng Facebook. At yan naman po ay ating dinidisplay so the moment na matanggap po natin agad-agaran. Tulad na lamang siyempre nito ni Madam Lilian Gabriel. Magandang gabi po sa magandang gabi. Magandang hapon sa iyo, Ma'am Lilian. Good evening sa iyo. A good PM. And looking forward to meet you one of these days. Sayang nga lang po yung inyong pong nagawang meeting noong Sabado ay hindi po ako talaga maka-attend dahil ako po ay nandito sa Iloilo City. Gayunpaman, I'm looking forward na makabiyahe ako sa Manila and among the first things that I would do ay yung pakikipag-ugnay po sa inyo ni Nakato ni Salaw, ni Kuya Ben Paipon, sa iyo Ma'am Lilian at sa iba pa po nating mga kasama. Pero ang akin pong inihanda ay dalawang paksa pong aking inihanda ngayong araw. Yan po ay yung pagdating ng ating bakuna na Sinovac at yung ating mga magigiting na doktor na umaasa na sana ay ma-injeksyonan sila ng Pfizer na tulad na itong BioNTech ay hindi po nag-materialize dahil nga po napaka demanding. Imbes na tayo ang mag-demand kasi tayo ang customer, masyadong demanding po itong Pfizer. Hindi yata talaga kakayanin at hindi rin naman po makatuwiran kung tayo ay mag-giveaway lamang para maka-acquire o maka-procure ng kanilang bakuna. So tayo po ay nandito at nag-i-enjoy. Kumbaga natamasa ho natin yung libreng bakuna galing po sa Sinovac. Siguro yan na itong pupulsuhan maya-maya lamang
And of course, nandyan si Kuya Ben Paipon. Keep safe din po sa iyo, Kuya Ben. Buti na lang, exempted tayo sa Bakuna Watch. Ha? Tayo ay mga seniors tulad natin na hindi na kailangan magpabakuna. Magayon man, kahit hindi ako senior, if I have a choice, no? Kasi minsan, yung choice ng isang individual nalilimitahan, na umiiksi o yung kanyang mga options ay wala na halos dahil nga kanyang isinasang-alang-alang ang kanyang hanap buhay. Kung yan ay didikta ng kanyang employer, wala siyang magawa kundi mag-subscribe na lang siya. O kung yan ay dinidikta ng kanyang pamilya at siya naman ay ang kanyang sariling desisyon ay hindi napapakinggan o hindi nabibigyan daan, ay nag-o-oblige na lamang din. No, kaya minsan may ganung pressure. May social pressure, of course yung social pressure, yung employment pressure sa trabaho, and family pressure as well. Lalo na kapag mga frontliners, yung anak ko, wala siyang choice kundi magpabakuna. Ngunit ako sa kabilang banda, natutuwa naman ho ako na Sinovac na lang ho at Sinopharm, mga ganyang uri ng bakuna galing sa China ang itinurok. Ako rin ho namali dahil nga noon so of course, preference natin yung Moderna o yung mga advanced ang biotechnology capabilities tulad ng Pfizer, of course, no? Yan ang inaasahan natin. Kung tataya mo lang din yung yung sistema mo, tataya mo lang din yung iyong kalusugan, doon ka na doon sa medyo tiyak. Tulad ng inaasahan ng mga magigiting nating doktor sa PGH na sila ay matuturukan ng Pfizer, ng kanilang BioNTech. Gayunpaman, nitong mga naglabasan na nga po na balita, itong BioNTech ng Pfizer, ng Moderna at ng AstraZeneca ng UK ay hindi po pala talaga matuturing na tunay na bakuna. Dahil ang kanilang yung structure o nung mga itinuturok nila ay hindi po tulad ng proseso na pagkakagawa ng mga traditional vaccine na gawa ho sa inactive microbes o inactive viruses, kung ano man yun, na yun ang itinuturok para magkaroon ng induction o ma-induce yung natawag na antibodies. So mabuti na lamang ho kasi nga marami nga pong mga na-report, particular sa mga naturukan na ng Pfizer at ng Moderna, ang mga nanginginig-nginig at hindi na makontrol. Gayunpaman, naging demanding pa rin ang Pfizer at ECA kailangan namin ng ganito, kailangan namin ng ganyan, at ang ating Senado naman din ay nagkumahog lamang para ma-meet up yung mga demands. Siguro talagang napaka-stringent o napaka-stiff para yan ay ating masunod on the dot. Nag-settle na lang tayo sa Sinovac, which is, I think, although na sinasabi nilang ang efficacy rate is 50% o 60% lamang, mabuti na lang yan kaysa doon sa umaasa doon sa mga advanced ang biotechnology components o architecture. At kung ang kapalit naman dyan irreversible na pangingisa, mahirap na. So bago po tayo tumuloy, bago po ako tumuloy sa aking pinaka-main na paksa, ay nais ko po munang basahin itong report, no? Report para sa ating bahagi ng ating Bakuna Watch, Bakuna Watch. Meron pong isang report na final ng isang doktor na nais ko pong ibahagi sa inyo. Nais ko pong ibahagi ang isang report ng isang kilalang doktor, no, na taga Asian Medical Hospital. At ang kanyang report po ay kanyang pinost mismo sa kanyang Facebook page para po sa sa kaalaman ng ating mga kababayan, at yan po yung aking ipakikita sa inyo ngayon.
Ito po, no? Nandito po sa ating Facebook, sa ating Facebook page. Aha. Okay. So sabi ni Dr. Bong Arzadon, yan po ang kanyang pangalan, no? Ang kanyang pangalan ay si Dr. Bong Arzadon, na member po siya ng UST Faculty of Medicine and Surgery, and in the same time siya po ay consultant sa Asian Medical Hospital sa Alabang. So sabi niya po rito, ni-record ho niya dito o kanyang sinishare ang adverse reaction na kanyang dinanas. Again, ang adverse reaction po ay hindi yung nangangahulugan na kung yan ay na-experience ni Dr. Arzadon, ay yan din po ang inyong may experience o yan din po ang aasahang ma-experience ng ibang tao. Hindi po. Ang experience po nito, kung magkaroon man ng adverse effects or side effects, ay exclusive po yan dun sa tao. Dahil iba-iba po naman ang ating kondisyon. Gayunpaman, binabahagi ni Dr. Arzadon para mabigyan ng warning ang sino man na makaranas ng adverse effects, na yan po ay dapat hindi isa walang bahala. Okay, natural po yan. Normal po magkaroon ng adverse effects, particular kung yan ay mga bakuna. So sabi niya rito, alas 12:30 ng hapon, nang siya ay maturukan noong Marso 3, kararating lamang nga ng Sinovac vaccine. At yan ay itinurok sa kanya sa Asian Hospital and Medical Center. Madali lang daw eh. The procedure was very quick. At walang hassle. Smooth na smooth. It went well and I only noticed a mild discomfort. Siyempre doon sa lugar na tinurukan, ano, may konting kirot siguro. Na. So, his day o yung kanyang araw ay business as usual and wala siyang naramdaman anuman. Pero ito na, nung bandang alas 3 ng hapon, nakaramdam siya ng konting pag-init sa kanyang katawan. Describe niya rito as mild sensation of flushing. Ibang, parang umiba yung hangin, no? Na kanyang nalangha, parang ganyan. So, I was quick to dismiss this as a climate-related symptom. Siguro yung parang, sabi niya, baka dahil lamang ito sa mainit. Ang panahon, pumasok ka sa aircon, paglabas mo, biglang mainit. Pero kinunan pa rin niya yung temperature kanyang sarili, 36.5 naman. Patapos nun, uminom siya ng tinatawag na tabletang Bilastin. Ito yun, huwag niyo pong susundin ito. Huwag na po natin susundan ito na hindi natin iinumin. Ano? Yan ay kanya. Tayo pa hindi mga mediko at hindi doktor. Huwag po tayong mag-self-medicate. Delikado po yan. So, nagkaroon siya ng improvement dun sa kanyang nararamdamang pag-init sa kanyang katawan. Wala naman siya lagnat eh. Pero nagkaroon siya ng pag-init sa katawan. Now, ang sabi niya rito, bandang alas 7, habang naghahapunan, nakadevelop naman siya, naramdaman niya na namamalat yung kanyang tinig, hoarseness. Pamamalat. Namamalat yung kanyang tinig. Wala ako Ay, sus, Mariosep. Ay, nako po. Pipihi tayo. Nawala yung aking ano ba napindot ko dun. Napindot ko. Ito na lang, dito tayo pumihit. Ayan, pareho rin naman yan eh. So sabi niya rito, nakadevelop siya ng pamamalat. Ano? So I was trying to clear off what happened, what appears to be mucus. Kumbaga, parang may plema o may moisture dun sa kanyang lagusan. But ang kanyang tinig, ang boses niya, hindi naman din nag-improve. So ito, nag-decide naman siya na uminom ng isang tableta. Huwag na natin babanggitin dito. And yung kanyang pamamalat ay nanatili. Kaya nag-text siya sa isang kanyang colleague na si Dr. Recto, na isang allergologist, eksperto sa allergy, at nireport niya yung adverse reaction. Of course, mga doktor ito. So, ang boses pa rin niya ay lalong namalat. And nakaramdam din siya ng mild symptom ng flushing. Parang uminit yung kanyang paghinga.
So, pumunta lang daw sa ER, sabi ng doktor ito na kanyang kinonsulta. Of course, sa kanila, bilang mga doktor, napakadali lamang po na pumunta sa ER, kumonsulta ng mga kaibigan dahil meron po silang, of course, meron po silang access, no? Meron po silang mga medical access, no? Kaya hindi po mahirap para sa kanila. Ang Sorry doon, nawala ako. Hindi ko alam, magloko yung aking koneksyon. Sa pagpapatuloy. So napansin po ni doktor na namamalat siya. Of course, kinonsulta niya yung kanyang mga kaibigan at ang sabi nga po ay pumunta lang sa ER, sa emergency room. Pero ayaw niya na pumunta, kanya rito. I was hesitant to go to the hospital anymore, sabi niya. Because I was not experiencing any dyspnea, or having oxygen desaturation. Sabi niya, wala naman hindi naman ko kailangan pumunta ng hospital dahil hindi naman ako kinakapos ng hininga. No? Ibang na kinakapos. So I informed her na magtuturok na lang siya ng isang gamot. Ito hindi pa para sa atin ito. Ito para sa mga doktor lamang. So, para naman yung kanyang lalamunan ay makaramdam ng konting ginhawa. Ayun. So, yun po ang kanyang ginawa. Meron siyang in-administer. Of course, again, siya po ay doktor. Hindi po tayo dapat natin gayahin ito. At yun ang kanyang ginawa at nag-normalize na rin naman yung kanyang boses. So in less than 24 hours, no? Sa loob lamang ng 24 hours, naayos din niya yung kanyang problema at hindi kumbaga nagkaroon pa ng further deterioration sa kanyang health, no? Kasi naagapan niya, but ang minimensahe niya rito, hindi siya against dun sa vaccine, hindi rin siya against dun sa wala po siyang pagtutol dun sa proseso na ginawa, yung kalidad ng vaccine ay tinurok sa kanya lamang. Maaring mangyari yan sa mga ordinaryong tao, mangyari kahit kanino man, na kapag ganyan ay nakaranas, ay huwag mag-atubili na kumonsulta sa doktor. Kapag yan, maari ang epekto niyan ay maging threatening sa iba, gayon doon sa iba naman ay hindi gaano. So, yan ang kanyang pinapayo. And sa follow-up, matapos niyang i-post yan, ni Dr. Bong Arsadon, sinabi pa rito niya na I'm for vaccination, no, I'm for the vaccination against COVID-19. Back to work na siya, and siya nagpapasalamat sa mga mensahe na kanyang natanggap. Nang siya ay sumailalim sa COVID-19 vaccine, nagkaroon lang siya ng rare, ito hindi ito pang para sa lahat, allergic reaction, rare adverse event in vaccine. At ito ay maaaring mangyari kahit anumang brand. So, as a protocol would dictate, I have filed my report to the hospital pharmacy. Nag-file siya ng report dun sa kanilang hospital pharmacy. Yan naman po ay sa kanilang organizational arrangements, no? Hindi pa yung nangangolgo na yun din pa ang ating gagawin dahil hindi naman tayo connected sa anumang hospital. Gayunpaman, kung kayo magpapaturok, sigurado naman ay meron nang itinuro sa inyong gagawin. No? Kung kayo ay nandiyan siyempre sa clinical, alam niya na yung gagawin ninyo. Pero kung halimbawa ay mga ordinaryo na kawani, yan, tinuturo naman ho niyan kung kanino ho kayo magre-report. Kung kasakaling may karamdam kayo ng kakaibang bagay. Ayan. So, ito, sabi niya, report, no? Huwag atubiling i-report. Matiyag sa pag-obserba ng mga adverse reactions. Call your doctor, etc., and encourage everyone qualified to be vaccinated kasi yan naman ang kanyang naramdaman. Bueno, napakaganda kung gano'n naman pala. Kaysa naman yung mga iba na nanginginig yan. Okay. Sabi naman ni mula sa ating headquarters, mula sa ating control center,
Good afternoon po. Good afternoon din sa inyo. Good afternoon. Maraming salamat. Louis Del Rosario po. Ito, kay Ka Louis. Magandang gabi sa iyo. Magandang hapon sa iyo, Louis Del Rosario. Bueno, kung may mga nagtatanong sa aking mga kasama dito kung ano pong gamit kong platform, ang gamit po nating platform ay ang StreamYard. Maaari rin po ninyong pag-aralan. Kahit na yung pag kayo yung mobile, halimbawa wala kayo sa inyong himpilan, wala kayo sa inyong bahay, at hindi malayo ang computer sa inyo, pwede rin naman po gumamit ng cellphone gamit ang StreamYard na application. Libre po ito, may libre po, kaya lang yung banner ko dito ay nakalagay yung StreamYard. Hindi po ninyo mapapalit. Ganyan pa man, it serves the purpose para masimulan ninyo at masubukan. Pag nag-ibigan ninyo, tuloy-tuloy na, swabing-swabi naman na, gaya ng ginagawa ko. Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Repaso ni Ka Anton. Ito ang siyang magbibigay daan sa mga pangunahing balita at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. Repaso ni Ka Anton, maghahayag ng mga konkreto at mapagbuong opinyon para sa kaalaman ng taong bayan. Repaso ni Ka Anton. Ito ang re-repaso sa mga pangunahing usapin at issue ng magkabilang panig, balanse at pantay, walang labis at walang kulang. At ngayon, narito na siya, ang inyong lingkod sa pamamahayag, si Ka Anton Ari Israel. Ayan, yan ang ating break. Siguro si Kapitan Tony Salaw, very soon magkaroon na sana tayo ng mga ad breaks para magkaroon ng buhay lalo itong ang ating himpilan. Napakaganda ko kasi kumbaga parang na-emulate yung ibang ginagawa natin sa radyo. Pwede nating ulitin dito kahit tayo ay nasa ating kanyang himpilan. Nagagawa natin na para tayo rin ay nasa isang studio environment, kumbaga, with of course with that mga intermissions, yung mga band, mga stinger, namimiss ko yung mga yan ni Tony. Alam mo yan. So, okay. Ito ang aking main topic for today. Ito po ay may kinalaman sa akong panawagan kasama ng aking mga kasamaan sa advokasya. Meron po kasi akong personal na advocacy, ang Nicotine Consumers Union. Of course, ako po ang pangulo niyan. Ang mission po dyan ay hindi po para i-encourage, hindi po para i-encourage ang bawat isa na gumamit ng nicotine o manigarilyo o mag-vape. Hindi po. Ang main purpose po nito ay bukod sa ako'y nag-vape, bukod ako'y naninigarilyo, ang main purpose po nito, kaya po ito aking tinatag, sinimulan, ay para po mapanatili ang ating personal freedom, ang ating right, karapatan na magkaroon ng enjoyment sa buhay, right for an enjoyable life, and yung ating personal freedom ay hindi po magapi ng anumang mga instruction, ng anumang panghihimasok na hindi naman maka-Pilipino. Hindi naman nating original na dahil sa konsepto o ginusto ng mga Pilipino partikular, Dahil ang
mundo po ng paninigarilyo 10 years ago ay hindi po naging pareho na. Kung noon inobserve lang natin kung saang lugar ang pwede manigarilyo at hindi ba pwede manigarilyo, nagkaroon na po ng mga paghuhuli. Diyan, yung mga enforcers, mga LGU, lalo po silang humigpit. At napaka-unreasonable na po ang kanilang paghahabol, at manghuli ng mga maninigarilyo at kanila pong ipinapahiya. So yan po ang nakita na hindi na po makatuwiran, hindi na po makatarungan. Kaya nga po, itinayo ko pa yung organisasyon ito para magsilbing boses ng mga maninigarilyo, magsilbing boses po ng mga nagbe-vape. Dahil nga po, umiigting ho, dahil sa pag-igting ho ng crackdown na animoy aming kinukonsumo na nicotine ay isang bawal na substance. Hindi po ito bawal. Ito pa isang recreational substance na matagal na po. By ilang daang taon, ilang libong taon na po ito kinukonsume ng ating mga ninuno. Dahil meron pong nadiderive na substance dito na nakakapagdulot ng relaxation. Ganun na lang. So, ang ating pong binuong Nicotine Consumers Union ay inaalam po natin kung ano ang punot dulo ng mga paghihigpit na ito. At ating pong natukoy, hindi lang po naman ako, kundi yung ating mga iba pang advocacy groups, na ating pong natukoy na ang source po pala na itong paghihigpit ay hindi po dito sa Pilipinas. Hindi po ito ay dahil yung isang doktor ay naniniwalang masama ang paninigarilyo at kanya na itong sinimulan. Kanya na itong ikinalat at iprinomote sa sambayan ng Pilipinas. Na ay bawal manigarilyo dahil ang sigarilyo ay cancer, ganito, ganyan. Ay bawal mag-vape dahil ganito. Hindi po pala. Atin po napag-alaman na yung mga doktor na yan na malalakas ho ang kanilang kampanya laban ho sa vaping, sa sigarilyo, ay dahil po sila ay ginagatungan. May gatong ho. Sila ay tumatanggap ng grants, tumatanggap ng assistance, financial assistance, malaking halaga, lamang para ipagpatuloy nila yung kanilang ginagawang advokasya. At yan po ay nanggagaling po sa isang bukod tanging organisasyon kung tawagin ay isang foundation kung tawagin ay Bloomberg Charities. Ayan. Or Bloomberg Philanthropies. Yan po ang nagsusuporta sa ating mga advocates, anti-tobacco advocates. Binubuo karamihan ng doktor at ng abogado at ang lalakas po ng kanilang tinig. And sila po ay very active po sa tinatawag na lobbying. Ano po yung ibig sabihin yan? Of course, ating mga kasama rito sa Broad Streamcast, alam na po natin, marami po sa atin na nakakaalam niyan. Ay sa ating mga sa ating mga tagapakinig na hindi pa, yan po yung tinatawag na lobbying, yung pagpupunta sa mga opisina ng kongresista, sa mga tanggapan ng senador, at doon kakausapin nila yung senador, kakausapin yung chief of staff ng kongresista para ipa-file kay congressman ang ganitong panukala at susunditin naman sa Senado para yung final ni congressman doon sa mababang kapulungan, pag-akyat sa Senado ay kasado na. Yan po ay ginagawa po ng mga lobbyists. At ang mga kongresista, ang mga senador ay malaki po ang kanilang sideline. Mas lalaki ang sideline nila pagdating ho dyan sa mga lobby money kung tawagin kaysa dun sa kanilang PDAP. Kasi yung PDAP ay na-audit ho eh. Maliban na lang kung may pumalit na sino ba pumalit kay Janet Napoles? Sigurado may pumalit siya kay Janet Napoles. Hindi lang nalalantad. Pero sigurado ako may pumalit na kay Janet Napoles. Hindi ko natapos yun doon. Natapos lang si Janet Napoles sa pangalan pero may pumalit na iba. So bukod po dun sa mga
sindikato nila dyan sa PDAP, kung paano nila kino-convert yan, nandito pa rin yung mga tinatawag na lobby money. At isa po sa mga generous magbigay, ito pong Bloomberg Foundation na to, Bloomberg Philanthropies, dahil po sa kanilang mga local conduits. Magagaling po yan, mga local conduits nila. Now, ang aking pinaglalaban po naman dito, o yung bang aming nais na ipahatid, ano po, yung possibility na i-ban, na itong mga ganitong uri ng grants na ang layon ay manghimasok sa mga takbo, mga alituntunin natin na nakagisna na, ay pinangihimasukan ng mga ganitong uri ng mga organisasyon. Atin pong unawain na ang karamihang idea o ideolohiya o konsepto na ipinapakilala sa pamamagitan ng mga ganitong uri ng philanthropy kuno ay para maiusad yung kanilang interes at hindi po yung interes ng sambayan ng Pilipino. Diyan po sila magaling. No? Itong si Bloomberg, ang kanyang sariling advokasya, ang kanyang ipinakikilala sa buong mundo at kanya po itong pinopondohan para maisakatuparan yung kanyang vision. Hindi po para tulungan yung mga local NGOs na maisakatuparan yung kanilang sariling adhikain. Hindi para tulungan yung mga NGOs na matupad yung kanilang mga programa. Kundi gumagawa siya ng sarili niyang NGO front para maisakatuparan yung kanyang gusto. Yung kanyang will ng funder, hindi yung will of the people. So ano po ang implikasyon niyan? Implikasyon, of course, sa tobacco, tayo ay isang tobacco producing country. Sa norte, marami pong nawalan na ng trabaho ng mga tobacco farmers. Marami pong nangagsigutom dahil po sa paghihigpit nila dyan sa tobacco. At kaninong idea po yan? Idea ba yan nila ganitong doktor? Idea ba yan ng magsamahang ganito? Hindi po. Originally, idea po yan nitong Bloomberg na to kasi siya po ang nagpupunto. Sa tingin nyo yung doktor kikilos yan? Sa loob na isang taon, wala siyang ibang ginawa. Yung mga doktor na yan, sa loob na isang taon, wala sila ibang ginawa kundi bantayan yung takbo ng pangangalakal ng tabako dito at kanilang kinokontra. Sa tingin nyo, magagawa nila sa loob na isang taon kung walang tanggap. Yan lang pong ginagawa ng mga doktor na yan. Wala pong mga klinik. Nilagay lang yung pangalan, doktor na. Como may pangalang doktor, paniniwalaan na yung kanyang scientific claim, ibalido. Yung kanyang medical claim, ibalido. At malawak po ang kanilang network. Hindi lamang sa Senado, sa Kongreso, pero maging dyan sa DOH. At ang sisti po nila dyan, nilalapitan ho nila yung kanilang mga paboritong senador na walang critical thinking. Hindi nag-iisip. Yun po ang kanilang strategiya, yung taktika. O lapitan mo si senador na ganito. Bakit? Ay, kaibigan natin yan. Hindi na nag-iisip yan Paniwala ni senador na ganyan kapag doktor ang nagsalita, yun na yun Hindi na kumukuha ng second opinion. Now, ano po ba ginawa nitong Bloomberg sa atin? Ang ginawa ng Bloomberg, panahon ng paghihigpit sa tabako, sila po ang responsible, itong mga advocacy groups na suportado ni Bloomberg na minamantikaan ni Bloomberg na para tumaas yung presyo ng sigarilyo. Sila po ang responsible kung bakit ang sigarilyo na nooy 25 pesos, 20 pesos, ngayon ay 100 at 10 piso, 100
10 or 120 pesos. Sila pong responsible, itong mga grupong ito. At ano po naging impact niyan? Huminto ba sa paninigarilyo yung mga maninigarilyo? Hindi. Patuloy pa rin. Pero imbis na 20 pesos lang ang aming ibayad o 30 pesos, naging 130 na. At saan napunta po yung 100? Kiniklaim para daw sa universal healthcare. Wala naman tayong nakitang may universal healthcare hanggang ngayon. Magdadalawang taon na po yung ganyang presyuhan. Manapay. Manapay. Nauwi sa mga investigation dyan sa PhilHealth dahil nga po sa pondo nangangandawala. Nasaan yung universal healthcare, Duque? Wala. Pero kapalit niyan ay extortion. Katumbas ay extortion para dun sa mga maninigarilyo. Kami nagbabayad ng buwis. Ang mga maninigarilyo nagbabayad ng buwis. Bago pa namin hit-hitin yung nasa loob na itong bayad na. Advance pag kami magbayad. Tapos pagdating hahabol-habulin kami, papahiyain kami. Dahil dyan sa kanilang mga reglamento, sa mga ordinansa. Manapay yung mga ordinansang yan, ay mga template ordinance na po. Ano po ibig sabihin ng template? Pinamahagi po yan ng mga lobby groups na pare-pareho ang laman. Iaabot na lang doon sa konsehal, pipirmahan nila. Kaya ang ordinansa dito sa Iloilo, pag pumunta ka dyan sa Baguio, pareho halos yung laman. Papalitan lang kung sino yung mayor. Papalitan lang kung sino yung konsehal na nag-file. Pero yung konteksto, iisa. Ang hindi naisip ng mga advocate groups na yan, marami po silang sinasaktan. Natutuwa siyempre yung LGU. Halimbawa, dahil kumikita yung LGU binibiro mo 1,000 ang multa. Pero marami po silang nasasaktan. Mga ordinaryong Pilipino na ang tanging kaligayahan lamang sa umaga ay makapagkapit, makapanigarilyo. Sana, kung yan ay idea ng original Filipino idea, no? Na kanyang hahanapan ng pondo para maipalaganap sa kabutihan ng kanyang bayan, pwede pa. Pero originally, idea lamang po ito ng isang tao na ang pangalan ay Michael Bloomberg, isang bilyonaryo, at meron siyang philanthropy organization na Bloomberg Foundation. Bloomberg Philanthropies, at yan po, anong naisip niya ngayon, ayan po ang kanyang pinipreach. Ngayon, meron na naman siyang panibago. Sugary drinks. At anong ginawa na itong mga kanyang mga alipores? Binombahan na naman yung Kongreso. Sugary drinks. Yun lamang po sana yung konting enjoyment ng mga bata. Konting enjoyment ng mga insesto. Pinamimigay niya kung pampapawi ng uhaw. Pero nasa na insesto ngayon? Wala na. Hindi na nila kaya i-produce. At ilang manggagawang nawalan ng trabaho. Dahil dyan, paano ginawa pa kasi? Common daw, sugary drinks, sabi ng mga doktor-doktor na yan, masama sa katawan, masama sa ganito, kaya taasan ng buwis. Nauto naman nila itong mga mambabatas, napaniwala, o kung magkano man ang usapin, dahil sa lobby money, pinirmahan. Naaprubahan sa Senado, patawan ng buwis yung asukal na yan. Simple pleasures. Tapos ang gagawin, yung tubig, walang flavor, binebenta, tinataasan. Nagnanakaw ng tubig, ninanakaw lang yung tubig, tapos binebenta. As in the case ng Nestle. Merong kaso dyan, pero hindi dito sa Pilipinas. Ngayon, tanong, sasabihin nila masama ang asukal. Di ba't masama rin naman yung asin? Masama rin yung mantika. Ang lahat naman mga bagay na sobra, masama.
Pero ang moderation, hindi naman ho nanggagaling sa doktor. Ang nanggagaling yung moderation doon sa may katawan. Ano magsasabi ng masama kapag hindi ko na matake? Hanggang dyan lang ako. Kaya hindi ko inalatan. Oh. Ikaw mismo. Kaya sa nicotine, ganun din. Now, ano po ang implication? Kumbaga itong ginagawa ni Bloomberg, nagpapasabog siya ng bomba dahil akala niya yun ay mabuti. Pag tumama na sa inland, tumama man yan sa India, tumama sa Thailand, tumama sa Burma, sa Singapore, sa kanila mabuti. Halimbawa sa Singapore mabuti dahil wala naman silang tabako. Hindi naman sila nagpo-produce ng tobacco, wala naman silang tobacco farmers. Pero dito sa Pilipinas, masama. Nailit yung kanilang mga lupain, ginawang subdivision na dating taniman ng tabako. Oh, may marinig ka ba dyan sa mga doktor na yan? Nagmamakaawa na yung mga farmers at sinasabi, ang aming production tagilid na. Wala kang marinig. Pero baliwala sa kanila kasi malaki ang binayad sa kanila o malaki napupunta sa kanila. Dulot ng lobby money na yan na galing sa isang banyaga. So ganun po ang isa sa mga aspeto kung paano po ito mapaminsala. Pagtanggap ng pondo galing sa isang benefactor, tapos yung benefactor, ang idea niya, ang gusto niya, ang ma-implement, yun ang tatabahuin ng mga sumususong Pinoy doon sa benefactor na yan. Abogado, doktor, engineero, senador, kongresista. Hindi na nila iniisip kung ano ang long-term impact. Kaya tayo po, kasama po ng ating mga kasama sa advokasya ay humihiling na itong Bloomberg ay dapat ito maban. Itong Bloomberg na ito ay dapat po maban. Kung hindi man, dapat magkaroon po ng alituntunin na ma-assure na mayroong transparency kung saan napupunta yung pera na kanilang ipinamamahagi sa mga local NGO. Ang mga local NGO po natin na tumutugis sa mga maninigarilyo, na tumutugis sa industriya ng vaping at sigarilyo, ay hindi po nakikiisa. Wala po silang pakialam doon po sa mga Filipino consumers, wala po silang pakialam doon sa mga maapektuhang industriya, kundi ang kanila pong amo, ang kanilang pinaglilingkuran ay doon ay yung nagpo-provide sa kanila ng pera. Kaya kailangan na magkaroon po tayo ng transparency. Magkano ba tinatanggap mo, doktor, ng organisasyon mo, attorney? Ikaw, congressman, magkano tinanggap mo dito? Dan sa lobby money na yan, etc., etc. Kaya ang aming organisasyon, ang NCUP, Nicotine Consumers Union, Philippine E-Cigarettes Industry Association at ang Vapor Ako ay humihiling, nananawagan sa Kongreso na sana itong mga advocacy groups na to ay mga nagpapamudmud ng pera ay maban na dito sa Pilipinas. Dahil lamang ito sa kanilang mahigpit na kampanya ngayon, yung mga alternatibo tulad ng vape para sa aming mga maninigarilyo ay ito ay safer, no? Alternative doon sa sigarilyo ay gusto pa rin nila itong squash. Gusto pa rin nila itong sirain. Saan pa ba kami pupunta? Di babalik na naman ba kami sa paninigarilyo? Sa 100 na 120 isang kaha? Hindi mo maintindihan itong mga advocate nito na anti-tobacco advocate. Noon, sabi nila, dangerous doon tobacco. Pag sisindi ng sigarilyo, pumihit kami dito sa e-cigarette, dangerous pa rin. Tapos pati asukal, dangerous pa rin. Baka sa susunod, asin. Ayaw nila pakialaman ng asin dahil walang pera doon sa asin.
Marami tayong asin dito eh. So, mapanghimasok ho yan sa buhay ng tao. Mapanghimasok po sila dun sa mga simpleng kaligayahan, simple pleasures na atin pong nai-enjoy sa pang-araw-araw. Wala po silang pakialam kung ikaw paiyakin. Wala po silang pakialam. Kung ikaw magmulta ng 500, 1,000, na sana'y yaon ay pinambili na at pinamalengke na. Marami po dito, papunta ho sa palengke, bumibili ho ng bigas. Bumibili ng bigas. Como sila ay barrio people na napunta sa syudad, hindi nila alam kung ano yung alituntunin, patakaran sa syudad, uhulihin ho yun sa tapat mismo ng bigasan. Ano nangyari? Yung 500 na pambabayad dun sa bigas, hindi na ho nabayad dun sa tindahan dahil naunahan na ho ng pulis. Pinagmulta na ho ng pulis. Hindi naman ho dapat trabaho ng pulis yan. Tuwan-tuwa, siyempre, yung mga nakakolekta ng multa. Pero hindi nila naisip, nakakainin na lang ng pamilya, kung nahuling naninigarilyo, hindi na tuloy nakabili ng bigas. Hindi na nakabili ng sardinas. At para dun sa mga nagtulak ng mga ordinansang yan, yung mga konsihal, wala rin kayong pakialam. At para dun sa mga doktor, na para sa kanila ay naging matagumpay sila. Sa mga abogado, naging matagumpay sila. Sa pagtutulak ng ordinansa. Mayor Magalong, masaya ka ba dyan sa ginagawa mo dyan sa Baguio? Na nakakahuli kayo ng mga maninigarilyo, pinagmumulta ninyo. Kayong mga maninigarilyo, kayong mga vapers, siguro panahon na para tayo magsama-sama at ipadinig ang ating pagtutol sa ganitong uri ng mga reglamento, ng mga regulasyon. At ang sa ganun ay magkaroon ng pagrebisa. Mag-request lamang tayo ng revision. Hindi ho tayo mag-aaklas uli pong ganyan. Pero mabigyan ito ng kaukulang atensyon. Gaya na halimbawa nito, sama-sama tayo mga kayosi, mga kababe, na kalampagin ang ating mga mambabatas na iban na itong si Bloomberg dito sa Pilipinas. At alam niyo po ba, itong Bloomberg na ito ay nangihimasok po, hindi lamang po sa paninigarilyo, sa pagkontrol ng asukal, kaya po tumaas ang buwis dyan sa coke. Wala na akong nakakabili ng coke, marami tinaasan Dahil niya sa kagagawan din niya ni Bloomberg at ng mga alipores niyang inutusan dito At nangihimasok po yan dun sa mga medical data ng Pilipinas, ng mga Pilipino. Nangungulekta ho ng medical data. Bakit kaya? O kaya po sa India, binaban na rin ho yung mga ganitong uri ng organisasyon. Kaya dapat siguro namin pinapanukala na silipin ang ginawa sa India at yan din po ang ating gagawin dito sa Pilipinas para mapatalsik, mapahinto na itong Bloomberg, pagpapadala ng pera ng Bloomberg Foundation, limpak-limpak ng limpit na halaga sa ating mga advocate groups kuno na ang tanging layon ay pahirapan, magdulot ng sama ng loob sa ating mga kababayan. Ito ay isang hakbang lamang na para maiwasan ang ganitong uri ng gift-giving, kumbaga. Mga philanthropic support. Tulad ng ginagawa nila Bill Gates. Kaya tinatanong nito, bakit India? Kasi ang India po ay nabiktima na ho ni Bill Gates. Namigay ng pera. Nagpasabog ng pera. Para ano? Para sabihin sa madla na mabuti ang bakuna. Now, anong ginawa ng mga NGO?
tinanggap yung pera. At anong mensahe? Ayun ang sabi nung nagbigay. Pagkalat ninyo ang balita na maganda at mabuti ang magpabakuna. Maliho dapat yun, ano? Kaya dapat ikaw, kung ikaw ang NGO, pupunta ka sa isang grantor o sa isang funder para yung anong plano mo na mabuti sa tao ay matulungan ka, mabigyan ka ng pera. Wala nang pakialam yung nagbibigay. Pero ito baliktad. Kung anong sinabi, ako may pera, gawin nyo. Kaninong interes ang pinaglilingkuran mo? Interes nung nagbigay ng pera, hindi interes nung para sa sambayanan mo na gusto mong tulungan. O, ganun daw nangyari sa India. Nang mahikayat ang mga Indiano, mga mahihirap na Indiano na mabuti ang ginagawa ni Bill Gates at may medical mission kami. Kami ay babakunahan. Ang aming mga anak ay babakunahan laban sa polio. Ang aming mga babae ay tuturukan para sila ay maging hindi na magmukhang malnourished. Ganun ang ginawa. Ano nangyari ho? Imbis na ma-eradicate yung polio, dumami yung polio. O sino ba nag-administer ng polio? Si Bill Gates. Kaya nadala na ho ang India. Abuti sila, may mga critical thinkers. At hindi malayo mangyayari dito sa atin yan. Kung inyo pong naulinigan, binabanggit na ho ni General Galvez yung Gavi, yung alyansa para sa vaccine, Global Alliance of Vaccine, parang ganon, Gavi, G-A-V-I. Yan po ay sa ilalim po ng umbrella ni Bill Gates ng Microsoft. Muntik na ho. Muntik na. Kung na-shoot ho yung deal sa Pfizer, sa Moderna, papasukan ng vaccine na gawa ng Gavi na yan, o yung nandun dyan sa umbrella ng Gavi na yan, nahuli na tayo. Baka hindi na natin alam kung paano kukontrolahin yung mga side effects. Buti na lang. Itong Sinovac, simple lang. Kung tutusin nga, hindi na kailangan magbakuna eh. Kung tutusin nga, wag na eh. Para sabihin na lang na nagpabakuna ako, may vaccine card ako eh. Kahit placebo na lang yan, okay lang yan sa akin. Okay. So yun pa aming panawagan ng NCUP, Nicotine Consumers Union of the Philippines, ng PISIA, ng Vaperaco Group. Iban na. Yan, iban na. Patalsikin na. Pahintuin na. Itong Bloomberg philanthropist na ito sa panghihimasok sa mga usaping pambayan ng Pilipinas dahil ang inyong interes ang nais po ninyong maipatupad at hindi interes ng aming sambayanan. Okay, magandang hapon, Louie. Magandang hapon sa iyo, Louie. Stay safe din po, Louie. Ay, kay Kapitan. Ay, it's right, Boboy Yonson. Magandang hapon po sa inyo, Mr. Boboy Yonson. At Louie Del Rosario. Okay, salamat sa iyo, Louie, sa inyong pakikinig. At kay Lilian Gabriel. At kay Kapitan Ben Paipon. Hanggang sa muli, hanggang dito na lang po muna tayo. At itong programa, again, ay susundan po ni Tita Cora para sa kanyang Bago ang Lahat. Mamamayan muna with Tita Cora, Corazon Alma de Leon at kanyang kasama. Ito po si Aka Anton, nag-iwan po sa inyong lahat ng isang magandang hapon hanggang po sa susunod nating pagtatagpo sa susunod na Sabado. Di para sa isang edisyon ng Repaso ni Aka Anton. Good afternoon. Inyong natunghayan ang mga mapagbuong pagrepaso ng lahat ng mga naging kaganapan sa pamamagitan pa rin ng Broad Streamcast Communicators. Hanggang sa muli, maraming salamat po.
Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon.